State of the Nation. Parang alon sa dagat ang idinulot ng pagdaan ng isang dambuhalang truck sa baha kanina sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Tuloy, ilang gate sa lugar ang nawasak. Bukod sa malalaking sasakyan, bangka lang din ang nakadaraan. Isa ito sa mga lugar sa Metro Manila na binaha dahil sa thunderstorms. May ilang stranded na estudyante. May mga nirescue rin sa lampas taong baha sa barangay Talayan. Halos zero visibility sa Skyway. Kaya ang bahagi ng Araneta Avenue agad binaha at di na madaanan. Agad ring binaha ang ilang lugar ng Kamuning at Mother Ignacia. Sa Maynila, hanggang gutter ang baha sa Espanya. Sa kabila ng biglaang pagbibitiw ni Zaldico bilang Ako Bicol Party List Representative, hindi pa rin daw siya lusot sa mga akusasyon ng korupsyon. Isa siya sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa mga umano'y kinurakot na proyekto sa Oriental Mindoro. May report si Sandra Aguinaldo. Ngayong araw ang deadline ng pagpapauwi ng Kamara kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico para humarap sa ethics complaint laban sa kanya. Pero walang ko na dumating. Sa halip, nagsumite siya ng resignation letter bilang mambabatas. Rason ni Ko, may mga banta na raw sa kanyang buhay at pamilya at pinagkakaitan daw siya ng due process. Effective immediately ang pagbibitiw at hindi na mababawi. Ang Ako Bicol Party List daw ang pipili ng papalit sa kanya. Pinaglilinis na rin daw niya ang naging opisina sa Batasang Pambansa. Pero sa naturang sulat din sumagot si Ko sa mga punto sa ethics complaint ni Navotas Representative Toby Tiangco. Hindi raw totoo at walang basehan ang akusasyong siya ang utak at nagpahintulot ng last-minute insertion at realignment sa budget ngayong taon. Lahat daw ng items sa 2025 General Appropriations Act at bicameral report ay inaprobahan sa plenaryo at umaayon sa proseso ng Kongreso. Aniya, imposible o kaya'y improbable o malabo na mag-isa lang siyang nagsingit sa budget nang hindi nasisilip o aprobado ng Senado at Kamara. Giit ni Ko ng isa batas ni Pangulong Marcos ang GAA, sa paningin ng Kamara umano ay binusisi ito mismo ng Pangulo. Hindi rin daw siya kumita o kumubra sa mga proyekto ng SunWest Incorporated, kumpanyang dati niyang pag-aari na nadadawit sa mga proyekto. Unang sinabi ni Ko na nag-divest siya rito noong 2019. Tinanggap na ni Speaker Bogie D ang pagbibitiw ni Ko. Wala nang karapatan ang Kongreso para maimbitahan siya at maanyayan para umattend sa Committee ng Ethics. May nilinaw rin si Speaker sa ipinaalam niyang leave. Ang inaplayan niyang leave sa Secretary Gen ay personal leave, hindi naka-specify doon na medical leave. Kaya hinihiling din namin, sana suportahan niya yung sinasabi niyang medical reason. May mga di kumpirmadong impormasyon na nasa Spain siya. Ang Justice Department humiling na ng blue notice mula sa Interpol. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home. Para kay Representative Tiangco, hindi pa lusot si Ko. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Inirekomenda na nga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ihabla si Ko. Bunsod ng mga substandard flood control projects ng SunWest sa Nauhan, Oriental Mindoro. Pinakakasuhan din ng ilang opisyal ng DPWH may maropa na may saklaw sa Oriental Mindoro. Gayon din si SunWest President and Board Chairperson Aderma Angeline Alcazar at 4 na miyembro ng Board of Directors. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Corrupt and Graft sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification, and of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public
officers and employees. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga pinakakasuhan ng ICI. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsagutan ng dalawang dating lider ng Kongreso, sina Chis Escudero at Martin Romualdez. Ayon sa dating Senate President, scripted at sarsuela ang pagbaling sa Senado ng sisi sa mga maanumalyang flood control project. Pumelta ang dating House Speaker at tinawag na DDS script ang talumpati ni Escudero. May report si Marisol Abduraman. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Tahasang inakusahan ni dating Senate President Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez. Siya raw ang scriptwriter ng paglihis ng investigasyon sa mga kinurakot na flood control project. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila. Mema banggit lang na senador. Kapani-paniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinigundahan din niya ang pahayag noon ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit daw ni Romualdez ang national budget para isulong ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Kaya hirit ni Escudero. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit. Congressman man, senador man at iba pang opisyal. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Welta ni Romualdez, hindi expose kundi DDS script ang talumpati ni Escudero na sa halip na magpaliwanag sa sariling hinaharap na bintang ng kickbacks na nisi pa raw. Maninawaan niya na para lang ito sa kanyang pansariling ambisyon, ang pumosisyon bilang kaalyado ni VP Sara sa 2028. Patuloy raw siyang makikipagtulungan sa bawat patas na investigasyon. Hinihingan pa namin ng pahayag dito si Escudero. Si Vice President Sara Duterte nasa session hall noon at nakikinig sa talumpati ni Escudero. Sinabing hindi na siya nagulat sa pagkakadawit ni Romualdez. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Pinasinungalingan ni Romualdez ang akusasyong may binulsa siya mula sa illegal gambling. Guni-guni lang daw at walang ebidensya ang sinasabing mga maleta na pera na inihahatid sa kanya. Nakalulungkot daw na ang busy pa mismo ang nagpakalat umano ng kasinungalingan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inamin ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya ang nasa viral video ng isang magarbong party sa Las Vegas sa Amerika. Sa video na unang inilabas ng Bojack TV, makikita si Tulfo na umiinom at pumipirma ng bill sa bar na mahigit $42,000 o mahigit 2 milyong piso. Ayon sa kongresistang anak ni Senator Raffy Tulfo, kuha ang video sa pribadong pagdiriwang noong Pasko ng 2023. Pinagdiriwang din umano nila ang magandang balitang natanggap ng kanyang mga kaibigan. Credit card daw niya ang ginamit pero nag-ambagan daw sila sa bill. Personal na lakad daw ito at walang ginastos na pera ng taong bayan. Nananawagan si Representative Tulfo na huwag lumihis sa usapin ng korupsyon at panagutin ang dapat managot. Si dating PNP Chief Retired Police General Rodolfo Azurin Jr. ang papalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inanunsyo ito ng Malacanang na nagpasalamat sa tulong ni Magalong sa komisyon. Bukas din daw sila sa anumang maitutulong niya kahit hindi na bahagi ng ICI.
Malaki raw ang tiwala ng palasyo kay Azurin para gampanan ang mandato ng komisyon dahil sa karanasan nito sa at uri ng pamumuno. Sa patuloy na investigasyon ng ICI, pinatawag muli sina dating DPWH engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon naman kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, mananatiling pribado ang mga pagdinig sa kabila ng panawagang isa publiko ito. Ayaw raw nilang magamit sa mga political agenda. Sa gitna ng pagbangon mula sa Bagyong Opong, nasa state of calamity na ang Oriental Mindoro pati Masbate, kung saan problema pa rin ang kawalan ng tubig, kuryente at signal. May report si JP Soriano. Nagluluksa ang pamilya ni Brian Bolaño sa pagkamatay ng 16 na taong gulang sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Opong. Sinundan ko, ako mismo nirevive ko pa rin yung anak ko. Sa sobrang ko na hindi ko matanggap. Sa ang iniisip ko, hindi ko susukuan yung anak ko. Pero hindi na talaga. Wala na talaga. Nasawi si Brian nang mabagsakan ng gumuhong pader ng kapitbahay ang Senid, isa sa 9 na namatay sa Masbate, kung saan mahigit 150,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Ang mga guro sa Masbate National Comprehensive High School tulong-tulong na sa pag-aayos. Wala kaming ibang gagawin kundi tanggapin ito at mag-move on. Sa lalawigan ng Masbate, 57 silid-aralan ang nawasak sa 54 na paaralan. May 43 classroom ding binaha at 11 na landslide. Bukod pa sa libu-libong gamit na nasira ng bagyo. Apektado rin ang supply ng kuryente, pati supply at presyo ng tubig, maging ang cellphone signal. Nung dati, 25 pesos, ngayon 45 pesos dahil sa mayroon na po gamit na generator. Kasi wala nga pong kuryente ngayon, hanggang ngayon. Ang Oriental Mindoro naman isinailalim na sa state of calamity. Umaabot sa mahigit 5,000 bahay ang nasira doon. Mahigit 600 dito totally damaged. 13 barangay ang binaha, 6 ang lubog pa rin. Umaabot sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala ng bagyo. Sa Northern Samar, nasa 1,475 na bahay ang nasira ng bagyo. Mahigit 7,000 ang apektadong pamilya. Apektado ng bagyo ang 2 tulay ng lalawigan ng Biliran sa Eastern Samar. Sa ibang daan, mga putik at bato na inagos ng baha ang perwisyo sa motorista. Mahigit 30 bahay ang binaha. Nasa 2,355 na pamilya o 7,329 na individual ang dinala sa 78 na evacuation center sa Biliran Province. Sa buong lalawigan, 10 ang namatay dahil sa Bagyong Opong. Mula rito sa Masbate, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's official! Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 is on the way. Nitong weekend, niyanig ni Kuya ang social media sa ilang mala throwback posts para sa ikalawang PBB collab ng GMA at ABS-CBN. Makikilala na this October ang bagong set ng housemates na young Gen Z celebrities and rising stars from Sparkle at Star Magic. Bakit ang kukupad ninyo? Astade! Pambihira naman tong San Pedro na to. Nakuha pa mang asar. Ipinakilala na sa Encantadia Chronicle Sangre si Eshnad, ang tagapagbantay ng pintuan ng Devas, played by SB19 member Justin De Dios. Mukha talaga siyang taga-Devas. Belong siya sa aesthetic at sa itsura sa feels ng Encantadia. Napakagaling niya, napakabilis po make up. Dahil din siguro dancer siya. Hindi ko po na-feel na left out ako or parang bago ako. Kahit short lang po yung time namin together to work, parang mahabang time na yung napagsamahan. Jeneline Mercado at Dennis Trillo proud sa achievements ni Calix. Incoming college freshman na ang panganay ni Dennis. Champion siya sa fencing at may modeling gig din. Pero paalala ng proud parents, showbiz can wait. Thankful din ang Jenden sa patuloy na pagsubaybay sa Sanggang Dikit for Real. Ang wish ko po,
Sana mawala na lahat ng mga korap. Granted agad ang birthday wish ni Shala Dismaya, played by Michael V. Mabilis kasing naglaho ang mga umano'y korap na nasa Bubble Gang Court, including both Shala and Corny Dismaya. Hirit ng netizens, sana all! Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi aksidente kundi sadya ang sunog sa simbahang ito sa Michigan sa Amerika. Ayon sa pulisya, inatake ito ng isang gunman. Ibinangga niya sa pintuan ng kanyang kotse at namaril doon sa kasagsagan ng Sunday worship service. 4 ang patay at 8 ang sugatan. Ang gunman na dating US Marine napatay kalaunan ng pulis. Naalam pa ang motibo sa krimen. Sa ngalan ng pag-ibig, ika nga, hahamakin ang lahat. At para sa mag-asawang nag-isang dibdib sa Batanes, pinanindigan nila yan kahit pa sinalubong sila ng super bagyo. Gusto na yan sa report ni Ian Cruz. Ang panata ng mga mag-asawa habang buhay na pagsasama sa hirap man o ginhawa. Ang kasal ni Amiel at Madeline, isang buhay na patotoo. Dahil sa Malaparaiso dapat nakasalan nila sa Batanes, meron silang di inaasahang bisita, ang super bagyong Nando. Nung first few days po namin sa Batanes, actually very sunny, mainit, nakapag-tour pa po kami. The day before, doon nakita sa forecast na may paparating na bagyo. Nung day of the wedding, wala pang ulan in the morning. Naging hamon ang nagbabagong panahon. Ang langit dumilim at nanlisik. Ang hangin naging mabagsik. Hindi man daw napaghandaan ang unos sa kasalang Disyembre pa nakaplano. Pero I was trying to be calm kasi tumitingin din po ako dun sa coordinator namin for cues kung kailangan na namin umalis. Ika nga nila, rain or shine, wala na itong atrasan. Matapang nilang hinarap ang bagyo para mabasbasan ang kanilang pag-iisang dibdib. At tila mismong panahon ang nakiayon. Actual vows namin, yung I do's namin, hindi pa umuulan. After namin mag-I do and kiss the bride, doon na bumuhos na siya. Tapos na ang mahalagang bahagi ng kasal nang bumuhos ang ulan. Nagtakbuhan na sila para sumilong. Pero hindi pa ito ang huling unos na magkasama raw nilang haharapin sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Anything happens in our relationship, in our marriage, we can really weather through. Kahit anong storm pa yan, kayang-kaya lampasan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. 87 days na lang, Pasko na! Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.